chapter 8, verse 26 to 40. Taas-taas yun tani kung atong mo doon, siguro basa dili sa verse 6, pero dire na lang ta sa 26 mag-start mga igsoon. Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Filipi. Lakaw ngadto sa habagatan didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dala na anaa sa deserto. Verse 27. Busa milakaw si Filipi. Niadtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal sa tinungyanan sa mga bahandi sa Candice, ang reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Verse 29. Ang Espiritu Santo miingon kang Filipi, adto og biyae abaye ang karwahe. Verse 30. Busa midagan si Filipi ngadto kaniya o nadunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Unya nangutana kaniya si Filipi, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Verse 31. Ang opisyal mitubag usaon nako pagkasabot niini kun walay mutudlo kanako. Ug iyang gisaysay gipasakay si Filipi sa karwahe o lingkod tupan niya. Ang bahid sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon o sa nating karnero nga dili gayud mutingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihigawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Verse 34. Ang opisyal miingon kang Filipi, sultihi ako kung kinsa ang gisgutan sa propeta niining mahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba? Busa kisaysayan siya ni Filipi sa maayong balita mahitungod kang Hesus, sugod gayon niining mahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, naabot sila sa usa ka dapit nga may tubig. Ang opisyal miingon, ani may tubig nganong dili ko man ako bunyagan. Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe ug silang duha nanaog ug miubog sa tubig ug gibunyagan siya ni Filipi. Sa paghawas nila gikan sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Filipi ug wala na siya makit-i sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga manipayong kaayo. Verse 40. Unya nakamatngong si Filipi nga didto na siya sa Asuto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod naiabot siya sa Cesarea. Mag-abot na. Ginoo, salamat mahal sa inyong mga pulong. Karon o Diyos Lord God, gamit Lord God iyong anak na si Filipi o Diyos Lord God. Dalayon ka o Diyos Lord God sa among mga kinabuhi. Panalangini kami, ingon man iyong mga pulong. Lord, tabunin kami sa imong gugma, ingon sa imong mamiling nga dugo. Nagampo kami Ginoo sa abanong mga kaigsunan. Lord, nga nagpadulong diri. Ikaw ta Ginoo magapanalangin o magaproteksyon kanila mga kabot nila diri nasipan sa mga dalayon ka sa tanan ang ihalal ug ituyan kanimo nga mga pag-ampo ug mga pagpasalamat in Jesus Christ name. Okay. So the dynamic leader, uptick nga leader. So mingon kita dynamic uptick na siya nga leader igsoon. Amen ba? So din ato makita diri mga igsoon nga God's giants are not always so-called ministers. So ang mga giila daw ang mga dagko diha sa Ginoo dili lang kay ang mga pastor, evangelist o uban pa. Dili lang kay kana. So napa naidaghan ay mga deacon. No? Kay kini si Filipi usab ni siya ka deacon nga igsoon. Pero nagpagamit siya sa Ginoo. Ang talento nga gihatag sa Ginoo niya, iyang gipagamit. So mao ni siya dili lang kay mga pastor ang gigamit sa Ginoo, kundi naggamit pud ang Ginoo og mga evangelist or teachers, prophet, deacons. So daghan niya si Filipi usa ni siya sa napilian mga igsoon. So nahimuot o
usab ang Dios nga mogamit sa uban para sa iyang kahimayaan. Amen ba? So walay kalainan ako, ikaw, igsuon kung magpagamit lang ka sa atong buhi nga Dios. Dako kay posibilidad nga ang Ginoo mahimuot sa timong sama kang Pilipino. Amen ba? So dako kayo og kahimuan mga igsoon paggamit lang para sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Dili ka moingon ka nga pastor na. Ya dili si Pilipino nagpagamit man wa man siya magpagamit. Wa man siya moingon nga ako lang leader. Siya nagpagamit siya. Nung nakita nato ang usa ka opisyal no sa usa ka Yunoko di nagbasa sa basahon iyang isira kami ko ng opisyal nagkasabutan ko sa imong gipasabot na may tubig diri kunyagi ko diba? So ato makita diha mga igsoon. So doon na tayo mga example nga atong kapamatud-an ug atong makita mga igsoon dili lang kay kang Filipi nga atong gibasa karon usa na si kisa nang ni D.L. Moody. Si D.L. Moody usa siya ka an untrained salesman mga igsoon nga hutok the two continents. Di man kani ana? D.L. Moody walay kabangkaagan pa. Mamaligyag sapatos nga walay kabangkaagan. Walay kalibutan, no? Basta namaligya lang siya sapatos pero nagkaunsa siya? Nakabaligya siya. Nakakuha siya sa duha ka kontinent. Umingong ka kontinent, di man na basta-basta dagko magkaya na kontinente. Siyempre, nakabaligya siya dito kung sapatos. Kung kinumduman ninyo, katong doon ako i-share dili nga, doon ay, ang usa, doon ay pananawon, managlahi ang ilang bisyon. Ang usa ka salesman, ipadala siya sa ilang manager na itong napita, miingon siya nga, walay mamalit diri sa atong sapatos. Nakita na ko mga tao diri gatiniil buros. Grabe siya pananawon ba? Ang iya pananawon ba ano po to yung kita sa di mahalin na itong sapatos diri. Kasagaran mababae mga lalaki tanan mga tao ga kung makita diri grabe gatiniil. Pero ang usa, ipapauli siya sa ilang manager, balik diri, balik. Pagbalik nagpadana po na og lain. No? Masalesman dito pag-abot dito, naingon na po ng usa nga padan ikog daghan gid sapatos dire kay nakita na ko ang mga tawo nga tiniil ra puros di magana di ba so yun na ba managlahi no sa ato apon managlahi ang dagan sa ato una pero nagtuo ko nga usaray Ginoo nga atong isakpit o ilaong man mga igsoon. Amen ba? So yung anak mga igsoon si D.L. Moody kisay nakailan diri ni Billy Sunday. Dili karon tungod kay Sunday ro na. Ni Billy Domingo. Usa ka baseball player. Baseball player siya pero grabe kayo siya. Usa ka baseball player nga naka-influence ug daghan kayo. Usa siya ka evangelist pero gigamit niya ang iyang pagka-evangelist. Naka-influence siya sa daghan kay mga tao, gigamit niya ang talento, ang gasa sa Ginoo sa iyang pagka-player, pagka-baseball. Wala niya sayanga ba? So kita kung unsa may naa nato karon nga talento nga gigamit, gibutang sa Ginoo sa matag usa ka nato, ato na ipagamit sa Ginoo para sa iyang kahimayaan. Amen ba? So a professional baseball player turned influential evangelist. Nga nahimong usa ka evangelista si Billy Sunday. So dili ato mo makita usa na to si Filipi. Usa ni siya ka dikon. Wala ni siya magsalig sa iyang leader kundi nakita niya ug nagdungog ang tingog sa balaang Espiritu Santo nga ato. So niadto siya sa usa ka opisyal sa Yunoko ug iyang gisaysayan mahitungod sa basahon sa buong Visayas. Unya kini si Filipi atong ni nakita diha sa Book of Acts nga gi-introduce ni siya kauban sila ni Stephen. Ako puno kayo sa Espiritu Santo bagatong gipapili ang mga tao nga kinahanglan magpili mo pito ka mga tao nga puno sa Espiritu Santo. Ang unang napilian ngadto si Stephen. Katong time pa nga si
Si Pablo usa pa ka persecutor. Usa ka pa ka manlulutos sa ilang panahon nga ang tanan nga mga ingon ani sa atong nahimutangan karon. Kita nga mga nagdaig ug nagsimba sa Ginoo. Naabtan pa ta sa panahon ni Saulo. Lutuson kita. Kaya sa atong nakita, padakon man ang ultimong gagmayng bata niya magdagbangkaw, iinsa niya. Sugaton sa bangkaw. Patay. Yung anak ka Mangtas, ang anak ka Puri si Saulo nga nahimong Apostol Paul mga igsoon. So, manluluto siya sa mga Kristohanon. Pero nakita nito si Stephen nga grabe initaw kin sila sa Pilipi. Atong basahon sa Book of Acts chapter 6 verse 5. Ang tibok bundok na himuot sa sugyot sa mga apostolis busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo sa Espiritu Santo ug si Filipe, si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas nga taga Antigua nga nagabig ngadto sa pagka Hudiyo. So kini mga tawhana mga igsoon, puno yun na sila sa bilang Espiritu Santo. Pero katong tayo nga si Stephen, no, puno sa Espiritu Santo si nag-approve ato pati ana pati yun pinaali sa pagbato batuon na ba magudloan siya sa iyang kinabuhi mga igsoon. So si Felipe mga igsoon nahimo siyang bantugan o inila nga mga ngabig ug kalag kisa may inila karon diri nga mailhan ka dili lang sa tao kundi sa atong buhi nga Dios nga mga ngabig ug kalag. Amen. Praise God. Now, Philip turns out to be a great soul winner. Kisa may mga great soul winner dali karon. Amen. Kisa nagpadayon karon sa iya. Buluhaton para sa Ginoo, dili para sa simbahan kundi dili para sa Ginoo. Napabay nagsigi o weekly nga sin group. Kaya kung leader ta, active ka nga leader, the dynamic leader. Sama ni Filipe. Dynamic leader. So nailhan si Filipe, nga usa ni siya nga mga ngabig ug kalag kanang usa kay mo imbitar ba? Nya, ni ka-imbitar isu niya siya si group kada semana. No, kabantay bitaw mo sa mga babae. No, doon na may mga patanon dali babae nga magsigig selfie ba? Nagkuhan din sila sa ilang cell group. No? Hoping nga pray nga kana mudaghan na sila uban sa grasya o kaluoy sa atong buhi ng Dios. Kita ka uban din wa di ko kita siguro sa uban nay nag-post. Kay mo man ay ato no mga share ta sa photo sa Ginoo diha pinagi sa social media. Pero mas maayo gyud mga igsoon nga doon na tay atimanon nga mga kalag diha sa tiidan sa atong buhi ng Dios. Mo yung pinaka-nindot mga igsoon. So the greatest need of our day unsa man kining soul winning kinahanglan yun sa atong panahon mao ni ang pinaka-need sa atong panahon karon ang kining pag soul winning. Amen. So dili jud ta angay mabalaka mga igsoon kay gamito naman ta sa Ginoo nga ang tanan no nga anaa sa atong mga kamot maayo ta kaalam sa Ginoo nga ato ka silang magiha sama ni Haring Solomon. Ako na lang i-insert ng uban kasi si Haring Solomon hadlok man siya. So Ginoo di ko maayo imong taas nga kinabuhi. Tagay na ko kaalam kay daghan kay mga tawo nga akong giyahan akong dalunda sa imong tindahan niya. Kini mga tawo na lalain ni mga utok. Naibay uban ani nga ngingig utok mas labo pag kay na utok kay ko kaalam Ginoo. So gitagaan si Solomon o kaalam sa atong buhi nga Dios mga igsoon din to na to nga Ginoo nga tungod kay kaalam may imong ipangayo ang taas nga kinabuhi o ang wit ang kadato duman ka ni ana. So mga igsoon grabe kung kanali atong buhaton mga igsoon nga may great soul winner unya mo ni need sa atong mga igsoon. Mo ni pinakasikreto ni Filipe diha sa atong buhi nga Dios. Amen ba? So usa ka secrets of a liman for the Lord. Usa ka siya kaliman.
si Felipe, mga igsoon. So dito magsugod ta mga igsoon. Philip was in tune with the Spirit of God. Yeah, Philip's tool was the Word of God. Ikatulo, Philip's target was salvation through the Son of God. Mga igsoon. So una, din ato makita si Philip was in tune in the Spirit of God. Si Felipe, nakiguban yun siya sa Espiritu Santo. Puno yun siya sa Espiritu Santo. Mga igsoon. Puno siya kanunay sa balang Espiritu Santo sa atong buhi ng Diyos. So kita, kung gusto nyo ta magpakapuno sa balang Espiritu sa atong buhi ng Diyos, buhato na to ang buluhaton nga iya sa atong buhi ng Diyos, mag-ampo ta kanunay para niya, ilabaw sa tanan, magbasa ta kanunay sa iyang bulong mga igsoon. Kaya pinaagi niya, labi ng ubananay mo buhat mga igsoon, makita diha sa imong body language, sa imong mga sinultihan, ang bulong sa Ginoo nga ikaw, you are born with the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. So si Felipe nakiguban sa Espiritu. Verse 29. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe adtua o abayi ang karwahe. So sa dihang doon na siya nagulong niya ang tingog sa balaan ng Espiritu Santo sa atong buhi ng Diyos. Wala siya maglangin. May ato na yun siya. Si Felipe. Diba? Atong makita nga sige si Felipe, doon na siya yung mga kalambusan nga nahimo dito sa Samaria. Philip and his success at Samaria, mga igsoon. Atong makita dira sa verse 5. Balik na din sa verse 5. Si Felipe may adto sa usa ka syudad sa Samaria o dito gisangyawan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya nga nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Verse 7. Gikan sa daghang mga tao ang mga yawa ng gula naninggit ug daghan usab ang mga paralitiko o mga bakol nga nangaayo. Verse 8. Busa nalipay sila pag-ayo ang mga tao ni atong maong syudad. Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimog sa lamangka ni atong syudara og nakapatingala sa mga Samarianon. Nagpatuo siya nga gigamhan siya sa Espiritu Santo, sa gamhanan siya. No? So kini si Simon kung ato ning tan-awon, usa ni siya ka tawo nga tambalan. No? Mananambal si Simon. Daghan po ang mga tao nga nakapig kaning tawanan. Kung ato ning tan-awon padung ubos mga igsoon, verse 9 paubos, kini si Simon nagkuyog-kuyog ni Felipe. Unya nadunggan man ni Pedro ug ni Juan nga grabe ang kainit sa mga tao nga gigamit si Felipe usa ka dikon sa atong buhi nga Dios. So sa dihang nadunggan nila nangadto sila. Pag-adto nila sa dapit nakita man nila si Simon nagkuyog-kuyog po nila. No? Kuyog po sila katambalan lagi siya niya. Sa dihang katambalan, ang usa ka tambalan niingon man siya nga dili na magkakwarta ni mga tawanan kay libre man ang ila. Libre man ang ila niya kato siya tambalan bayad man. Kung atong tanawon, kung ato na basahon niya ang Biblia, bayad man. Niya galing kinitawanan, may doon siya sa gobernador nga padakot ng mga tawanan. Di na ko kakwarta, pinagilan ng mga tawanan, ilang libre. Ako na bayad. So nagkuyog ni siya. Kuyog. Pagkakita niya nga ang mga tao na puno sa Holy Spirit siya, mismo witness. Nakita yun niya nga naa sila dito, si Pedro o si Juan. Nangayo siya o gahong. Taga-isa ko anak eh. Taga-isa ko anak gahong nga naa ninyo eh. Tumatod na rin, ngayon siya gahong. No? Verse 12, apan sa diha, midawat na sila sa Misay ni Felipe may tungkol sa mayong balita sa paghari sa Diyos o sa ngalan ni Hesus Kristo. Sila, mga lalaki, gubay, ibunyaga. Then next. Verse 19, o giingnan, giingnan sila si Pedro, si Juan, giingnan ni Simon, katong usa katambalan. Hatake usab ako ni ining gahuma aron ang tanan nga mapandungan ko sa akong kamot makalawat usab sa Espiritu Santo. Pwede nila pangayon. No? Pwede na siguro na pangayon.
Niingon mo siya katagaisan ko. O sa itubag ni Pablo, apan si Pedro mitubag kaniya malaglag kaunta uban sa imong salapi tungod sa imong pagunahuna nga mapalit mo ang gasa sa Dios. Hallelujah, nagbuko na. Nga mapalit mo ang gasa sa Dios. Nagkata. Pero niingon siya sa next verse, iampo ko nga dili uta na mahitabo ang inyong gisulti diri nako. Pakiluoy siya. Yung maghanap siya ng tambalan. Nagtanda ng mga tambalan kamo pagputamban mga to dapat inyo silang share sa pulo sa Ginoo. Amen. Kamoy umanto mo sila ako ayo by the grace of God. Dawat ang kumpleto kayo lang ng gikan sa Ginoo. Ang katagan na siya ba? Hantod nga siya magkabit mo sama ni ani ba? Nakita man. No, nasisimon nga igsoon. So diri ato makita nga kini si Filipe, grabe ang iyang nahimo dito pa sa Samaria. Ang mga tao dito sa Samaria igsoon, napuno yun. Napuno yun sa walang Espiritu Santo ng igsoon. Ug dili si Filipe, usap ko ni siya kasensitibo nga tao. The Lord speaks supernaturally to Philip. Ang Ginoo, isulti yun. May istorya to kang Filipe mga igsoon. So, gikan dito sa revival sa Samaria, padung ngadto sa desierto. Grabe ang revival ha. Usa ka dako ka kapital nga syudad mga igsoon nahimong dunay revival ngadto sa usa ka desierto. Kanang desierto, usa ka lugar nga mingaw kayo pero kung atong makita ang Biblia nag-ingon diri nga dunay revival nga nahitabo sa usa ka dapit nga desierto. Kisay ganahan ni anak mga igsoon. Amen. Kisay ganahan ni anak nga dunay revival nga mahitaboon niya sa tanang dapit mga igsoon. Amen. Hallelujah. So gikan sa revival sa Samaria ngadto sa dako kayo nga desierto. Dunay dako kayo nga revival tungod sa mga apostoles nga walay puas, walay undang nga nagpagamit sa ilang talento diha sa pagbuhi ng Dios. So, ang pinakadakong panon sa karwahe sa Yunoko sa mga igsoon, dito na experience usab niya ang Ginoo sa iyang biyahe. No, the great caravan sa usa ka Yunok mga igsoon. Pagsakay niya sa chariot diha sa ilang tunga-tunga samtang nagbasa siya sa pulong sa atong buhi nga Dios, na-feel niya ang presensya sa Ginoo. Nadungog niya ang Ginoo pinaagi sa sulugoon sa Ginoo nga si Filipe. Hallelujah. Kita karon mga igsoon. Maminaw ra ta? Are you listening if God should send you to win another? Hallelujah. Maminaw ka ba kung ipadala ka sa Ginoo ngadto sa uban? Wag mo pa, hindi lang sagot Ginoo. Hallelujah. Maminaw ka sa Ginoo kung dunay humog pa nga madungog nimo. Dunay istorya ba nga gikan iya sa atong buot. So, moingon ang Ginoo, ako kang ipadala para sa pag-soul winning atong nabita. Amen? Subon ako, maminaw ka ba kung ikaw ipadala sa Ginoo ngadto sa uban? Diba tayo mo, matungkol sa katao ba? Kung nakita niya ang usa ka vision ba? Doon ay usa ka dapit nga iyang nadungog nga nagpaningkit og tapang. Doon ay dapit ba nga nagpaningkit og tapang? Nakita niya siyang vision sa iyang dream. Kita niya nga iyang iadto ang usa ka dapit nga ang mga tao ito nagpaningkit og tapang. Siguro kana nasa atong kilid, nasa atong palibot, mahal na to sa kinabuhi. Ang uban siguro mga friends na to nagpaninggit na og tapang. Di mo madungog sila physically but spiritually ang ilang dalan. Nag-ingon ang bakan ako ug pulong sa Ginoo. Giuhaw ko sa pulong sa Ginoo. Giuhaw ko sa gugma nga iya sa Ginoo.
So ito mga igsoon ang pulong sa mga Pilipi nga ang yunuko. Ano man, interesado kayo ang Diyos sa resulta. Unya sa imong pagkabuhaton. Amen ba? Interesado. God, definitely interested sa imong pagkabuhaton ng Lord. God sends His servant to prepare people. Kasi niya na mga igsoon. Ang Diyos magpadala sa iyang mga alagad aron andamon ang katawan. Kita gamiton ta sa Ginoo mga igsoon. Mutuo man sa dili ni ani. Ikaw gamiton jud ka sa Ginoo para sa pag-andam sa dalan sama ni Juan. Para pag-andam sa katawhan mga igsoon. Kisa may lain gamiton sa Ginoo pag-andam sa mga katawhan aron sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Ready na sila. Si Isaias, tingnan siya, "Here I am, Lord. Here am I, Lord. Send me." Ano yan ang Ginoo? Ipadala ko. Pero gigamit na to si Isaias nga instrumento. Si Jesus Cristo to. Mahal, ako ipadala. Ako ibukting akong kinabuhi para sa daghang kaluwasan. Ako ihatag ang akong kinabuhi para sa tibuong kalibutan para maluwas na sila. Ipadala ko. Kita kaya ka na to. Diya sa kasulatan, diya sa Book of Romans, ang pinakaninto daw, ang pinakamaayong sa usa ka tawo, mao ang paghatag sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang higala. Sa imo na ng higala, pero ang gibuhat ni Ginoong Hesus tibuok kalibutan. Kaya ka natong buhaton mga igsoon. Para sa imo lang higala, para lang sa imong mga mahal sa kinabuhi. Kaya ka imong ikahatag ang imong kinabuhi para nila. Kaya ka isakripisyo ang mga butang para sa Ginoo ngadto nila. Basi niya mingon, ay, kapoy naman ko kayo. Musabot na to sila, di nasa na po ito. Ay, kapoy na kayo, di nasa ko makaampo. Ganun, Lord, sorry kayo. Diba? Siya'y inana ang igsoon. Itong pulong, ang pulong sa itong buhi ng Diyos mga igsoon. Nagpangita siya sa mga tao nga interesado kay ano manlipay ang Ginoo ni anak mga igsoon. Ikaw ang gamiton sa Dios aron pag-andam sa daghang katawan. Nagtuo ko nga daghan kay wala diri. Amin. Daghan kay kaila nga wala pa nato makauban diha sa presensya sa atong siguro doon kay kaila nga wala diri pero nagasimba, thanks God. Hallelujah. Pero katuwa, mga walang-wala. Siya lang tatong mga igsoon. Gamiton ta. Ano sa pag-andam kanina mga igsoon. Amen ba? Ikaduha. Philip's soul was the Word of God. Walay laing nga tools si Philip. Walay laing nga instrumento o walay laing gamit si Philip kundi ang pulong ng Diyos sa Ginoo. Mga igsoon. Verse 35. Busa isaysayan siya ni Pilipi sa mayong balita mahitungod kang Hesus, sugod kayo ni ining bahina sa kasulatan. Walay lain. Ang iyang itubag sa Ginoo. Ang ilang pangutana tubagon pinagi sa pulong sa Ginoo. Ang yunuko wala makakita sa katubagan diha sa iyang pagsakripisyo, no? Sa iyang pagserbisyo. Mga igsoon sa yunuko karon iyang ipangita ang balaan nga kasulatan. Ug salamat sa Ginoo nga gigamit si Pilipi. Grabe. Kataas niyang higayon nga nag-serve dito sa usa ka hari, no? Sa usa ka yunuko kining siya. Wala yun niya ma-experience. Wala yun niya makita ang katubagan diha sa iyang pagserbisyo sa usa ka yunuko. Pero sa dihang mga pipinala samtang ni adto siya sa Jerusalem.
aram sa pagsimba. Usa siguro to ka diop niya. Pero ang iyang diop wala niya sayang, wa siya mo atong mall, wa siya mo atong beach, kundi ang iyang diop para sa pagkimaya sa Ginoo. Niya atong simba ang Ginoo na sayod kinabuhi. Tungod kay giuna mo ako para ako ikaw sa iyo. Gamitan di ka o sa katao nga iyang gamiton puros pulo. So, wala na siya laing nga tools nga iyang isaligan kundi ang pulong sa Ginoo. Amen ba? Dapat matagusan ka na to ang Ginoo rin atong saligan mga igsoon. Amen. Itara naman ta nga to sa mga hukmanan ayaw hadlok pangayon sa Ginoo. Kaya nga naman, kung ang Ginoo na ang mulit nimo, ang kanang imong isulti, kanang imong pagyaw-yaw niya kanto, itara na ka sa hukmanan, dili na imo iya na sa Ginoo. Ano naman, imo mo siyang i-acknowledge, imo mo siyang gituhan nga Ginoo, wala ko'y mahimo kung wala ka. Nagsalig na na yung ko nimo, wala na ko'y laing isaligan, wala ko'y laing paglaong, ikaw na lang yun, Ginoo. Wala lang ko'y laing kasampitan, doon lang ko'y kasampitan na tao, pwede. Pero nagtuo ko nga, wala'y lain, ikaw rin yung Ginoo. Doon na may tao nga akong kadulan. Pag-comfort ako, pero wala lain. Nga muluwas, ikaw rin yung Ginoo. Kita kapito naman ta sa Ginoo nga mag-comfort niya, dasing niya, mga buhat niya sa kawas niya. Huna-huna niya, naaga dito, i-comfort, imo siya kasiko. Pero ang Ginoo ni anak mga igsoon nagpapamuhat o nagpapatiyo. Ito makita ang usa ka Ginoo samtang nagdagan ang karwahe mga igsoon, nagbasa siya sa puno. Nakapadasig ni Filipe nga tabangan ang usa ka Ginoo, ang usa ka opisyal. Iyang itabangan. Iyang nakita, iyang isiran, iyang isang iyawan sa pulong sa atong buhi ng Diyos. Ano man, accept the servant God sends you to guide. Iman ka na. Kung imo na dawaton, no? Ang usa ka servant, ang usa ka alagad sa atong buhi ng Diyos. Ang Ginoo magamit na siya og instrumento kanang servant, kanang alagad mo na mugiya unya nimo. Ikaw gamito na pud unya ta sa Ginoo, ikaw ako nga mahimutang giya na ng mga tao karon nga napa sa gawas atong mga higala. Amen. Kaya kung dynamic ta nga leader, active yun ta, musulti nila pinatikdo lang kanang ginagmay lang ba? Pero doon na yung hulugan. Sa una dito, sa trabaho ko dito sa LCTV, pitik-pitik, ginagmay ba? Hulugan, Jesus loves you. So makita na nila, uy, musun, beka, musun tayo yung testimony. Mo ko. Pagkaibaw nila ngayon natin, pagkaibaw nila, pagkaibaw nila. O sige, pagkaibaw nila. May dako ito maplanta. Magkaya sa chicken ba? Chicken station na. Nika alas 3, pamayukon. 15 minutos lang. Kaya itong amas oras. Break. 15 minutos. Share niya. Hulugan. Napunta ko ilang pangalan. Nga, kung sa inyo nakatunan, ilista ninyo. Mura po may na-eskwela nito. Yung nalista ko sila. Kung salamat sa Ginoo mo iso, kanay ko na ba? Magiyahanin mo sila. Hindi mo sila dito tulad. Pero mao lagi. Hindi ka tatao ulit. Labi na yung sweldo. Mas kilit. Gunit o ka nang mamati. Pero sa lang. So, di man diha. Gamito naman ta sa Ginoo mga igsoon. Amen ba? Dili man kita makapabago nila. Paggamit lang sa Ginoo, iya na sa Ginoo. Ayaw kalagot ay na silang pabunanin kung din sila mabago. Gagahi ba rin? Oo eh. Itugyan na sila sa Ginoo. Nara na sa Ginoo ang tanan. Ginoo na muli-muliho. Sa ilang mga kinabuhi kung kita makagamit ng tamang igsoon. So kung atong tanawon nga igsoon si Filipe sa tangang usap si Filipe, nagsugod po si Filipe sa pulong sa isugdan po niya.
Kung asa nagsugod ang usa ka eunuko dito sa Book of Isaias, the same scripture nga gitubag ni Felipe ang usa ka eunuko. So naaplihan ang iyang unahuna kay mas porto nga eunuko ba? Doon na ko'y additional knowledge. No? Doon na additional knowledge. Hindi na kay additional. Eternal life. Amen ba? Ang iyang nakuha. So pagkahibaw niya, nagkahibaw na siya, kamao ni mo niya, bunyagi ko. May tubig na, ano din ko mo bunyagan. So kung ato nakita, nabasa na ito kanina, nga sila niumbog yun dito sa tubig. Niumbog dito sa tubig, meaning to say, gisubmerge yun ang ilang lawas, gitulog yun ang lawas, ngadto sa tubig sa kang Hesus. Masadiyang ng pabunyag siya ng uwan, gitulog yun ang iyang tibok lawas. Sa iyang pagkawas, may dakong tingog gikan sa langit. Kini mo ang akong anak, pinalanggang anak na nakalipay na ko pagkayo. Pagkaw ka segundo, doon ay sa lampati nga nagsimpulo sa hot nga nitugpa sa iyang abaga. So, yung anak, mga iso. So, dili border ang bautismo. Kung magsunod lang yun sa Bible, tulog yun. Ano man, ilubog man ang tanan mong binuhatan. Tanan mong dili mayong buhat na aning kalibutan na ang sala labaw sa tanan. Ibili na dito sa imong pagkawas. Si Kristo na ang anak mo. Amen. So, sama ni anak mo. So, itubag ni Philip, the same scripture, di nagbasa ang yun. So, yan, gigamit ang puno sa Diyos. Iwali ni Felipe ang mahitungod ni Jesus ang mensahe sa libro sa kinabuhi ngadto sa usa ka yunuko. Yes, siguro giingnan ko na wala lain nga nagpagkamatay mo. Yunuko, bisyan si Jesus, siya ang nagpagkamatay mo. Siya ang nagpagkamatay nako. Dili si pastor, dili si Pablo, dili si bisan kinsa nga inyong ginalunhan. Kundi si Jesus ang nagpagkamatay nimo. Nasabtan na upig siguro una sa yunuko, tinuod siya ang nagpagkamatay nako. Siya ang nagpalansang sa cross para nako. Amen. Dili ang akong leader, kundi si Jesus. Amen. Siya ang nag-antos o namatay para nimo, para nako o para napuntahan si Jesus. Ug iya pa rin yun ang ideklara mga Exodus sa Book of John chapter 14. Ako ang dalan, ang kamatuogan ug ang kinabuhi. Nabay lang nga mideklara na sa iyang mga apostol, wala. Wala. Si Jesus ra ang nagdeklara niya na. Ug ini kalibutan na wala lain nga pangalan nga gihatag sa Dios nga magaluwas ka natong tanan. Ang pangalan ng Ginoo Ginoong Hesus. Amen. Wala lain. Sa dako kayong bungaw dunay bibuhitan na joy. Bungaw nga dili mo ka makaadto dito, pero makaadto lang ka tungod ni Ginoong Hesus tungod sa cross, mga igsoon. Tungod sa iyang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo, na-open ang unahuna sa usa ka opisyal. Iyang na si Jesus ang nag-antos at nagpagkamatay nimo. Dili ako. Dili ang akong kauban. Dili si Pedro, dili si Juan, dili si Pablo, dili si Bartolome. Dili sila. Si Jesus. Pagka-anindog kung masabtan lang yun sa kadaghanan. Gideklara ni Jesus, ako ang dalan, wala laing dalan. Ang kinabuhi ug ang kamatuoran. So, dili ta mag-adto kung wala siya. Si Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi. Ikaton, Philip's target was salvation through the Son of God ng Hesus. Ang target, ang mission ni Philip, maurigad ang pagdalang kaluwasan sa usa ka yunuko. Ikaw, unsa may imong target para sa imong mahal sa kinabuhi,
unsa may imong mission para sa imong mga higala, igsoon. Nagdala ba ka og kaluwasan ngadto kanila kay kung mauna mong igsoon, nagdala kag kaluwasan ngadto kanila, nagdala kag panalangin nila. Amen. Dako kaya ng panalangin. Mabalik lang sa nahitabo ni sa hindi na itong i-share. Panalangin nila, panalangin na to. Ang pag-antos ni Jesus dito sa cross, amin ba? Jesus mabud kayo. Nga, muingon ta, panalangin asa may panalangin ni aning kamatayon. Doon ay kamatayon nga nagdalag panalangin ka na itong tanan. Amin ba? Kamatayon, nagdalag panalangin na kamatayon. Mato ba sabi share dito sa ilang brother dito, natay pa share dito. Kini mga pangitabo giadlaw gitugod ni sa Ginoo. Aron mo makapaminaw sa pulo sa Ginoo. Wa mo ko kailan ninyo. Wa mo kailan ako. Ug karon pa ko kita ninyo. Itugod ni sa Ginoo nga mahitabo aron makakaon mo karon sa pulo sa Ginoo. Hallelujah. Amen. So doon ay panalangin nga nagdalag. Doon ay kamatayon nga nagdalag panalangin. Nga. Dapat ikaw siya nag-share kita mo anak po. Pulis mautang na ako sa usan. Kamatayon nagdalag panalangin. Ang usan naman na. Ako mag-ibagay-dugay na. Doon ay kamatayon nga nagdalag panalangin. Dugay-dugay din ako. Kamatayan ni Jesus mga igsoon kay kung wa pa mamatay si Jesus wa tay panalangin. Amen. Kamatayan ni Ginoong Jesus. Mo'y panalangin ka natong tanan. So dire sa Ginoo. Ang target ug ang mission ni Filipe mao gyud ang pagdalag kaluwasan ngadto sa usa ka opisya. Mga igsoon. Nagtinguha taon ang Yoloko nga mabautismuhan siya. Siguro ka na imong higala, nagtinguha na nga magpabautismo siya. Daghan ito na nakita diri. Mauta ni makaingon ta nga magpabuhat na kata diri. Gamay kuan. Inigingon mabautismo mo gusto na ali, di ba dato sa una, ana ga ini sa tiga. Mao man na niya. Apil naman nagano magkadako. So nawala. Di na dato ato. Babayon ari na lang ta ba. So pabautismo, pagkaman na itong iso sa prasis. Wala, masay kahibalo. Imposible ang tao nga magpabautismo nga masay kaalam, masay kahibalo, may tungkol sa Biblia, wala ni mo say-say, sama sa gihimo ni Filipe. So, how easy for Philip to choke up another convert? Diba? Sayon para ni Filipe ang pagdala og laing convert mga igsoon. Amen ba? Siguro daghan sa mga higala na to, mga amigo na to dili. Sa iyo ra gyud na ang pagpingimbita. Amen ba? Kasi ikaw si Filipe. Sa iyo ra gyud nila ang pagdala. Pero naboy uban ultimo sa pagsulti, di yung kasulti ka manimbata. Pero kadaghan na nato dili nagtuo ako nga ang matag usa ka nato nagsige yun mong pag-invite ngadto sa inyong mga higala mga igsoon. Amen ba? Sama ni Filipe, how easy for Philip to joke up or another convert. Sayo na kayo para kaniya. Ano, kung doon na may iwan sa Biblia na doon ay ubang nga mudala, nigdala nga to, surrender sa siya, pero kayo, pag-abot dito, doon ay nag-consolidate. Doon ay lain nga gigamit sa Ginoo nga katotohanan yun yun doon. Doon na may uban na nga, ako ulit. Tig-invite, ikaw tig-share. Nga na ba? Sapat sa daan. Di ba po sito kayo ni Dapita? Kunya, ako ulit tig-invite. Sige, huwag bahala. Pandanoon ako punta ng mga higala. Ikaw share na. Muna bitaw si Cornelius bitaw. Kabayin lang mo Cornelius. Ituyo ni Cornelius, birthday niya, tanan mga tao na itong panahon na, sa iyang panahon, gi-invite niya. Huwag sila kalimutan.
nga nag-invite siya usa ka sulugoon sa Ginoo na si Pedro. Si Peter. Pag-abot ni Peter, sugdan sa nato ang pangaon, sa dili pa ta mangaon, dawaton sa nato ang gasa sa Dios. Giampuan ni Peter ang parating dawatas tanan. Gigamit ni Pedro ani Cornelius ang iyang birthday, ang tanan nga luwas. Bahala mo gasto kong dinako. Bahala mo gasto kong dako. Basta maluwas ang tanan nga akong i-invite. Yung anak ba? So yung anak sayo lang. So doon ang bayuban nga swito yun sila. Sila dito ang nag-solve eh. Sila po ang gihag yun nila. Hangtod nga mitubo sila diya sa tinan sa atong buhi ng Diyos mga igsoon. So ang tinuod nga tumong mao ang kaluwasan dili ang relihiyon mga igsoon. Muna yung pinaka-best nga buhit ni Filipe sa iyang pagsangyaw sa eunuko. The real aim was salvation, not religion. Isa kung saan na to, wa joy relihiyon nga makaluwas. Ang atong relasyon sa Ginoo, mga igsoon, kung matay relasyon, ang lang. Ikaw ka, magpakasal ka sa usang lalaki o sa usang babae kung wakay relasyon? Di no. Kung magpakasal man ko ni mo wakay relasyon, huwag di ko kabati ni mo na imong kag I love you na ko. Pag-asnati ka day, o pag-asnati ka, no. Ano nila hitabo, nila tuduhay noon, gawa mag-gawa na ko. Mara ko na sa itong Ginoo, itong buhay ng Diyos pa. Relasyon yun, mga igsoon mo'y pinakanindot nga nasa atong buhay ng Diyos. Amen. Kaya sa dihang, doon na tayo relasyon, magsige na tag sampit sa iyong pangalan, magsige na tag ampo, magsige luho. Lundahan na itong maayo ang Ginoo, magpakiluoy ta niya hatong lunggon sa Ginoo nga itong mga pag-ampo. Hinahinay doon na yung relasyon. No? Sa dihang doon na kay relasyon, mahimo na kang lakas sa Ginoo. Dikit na ka sa Ginoo, every time nga mag-ampo ka para na ang mga tawhana, kana mga tawhana, diyo tra na sayo na kayo pag-convert ana nila naman. Lakas ka sa Ginoo. Instead nga doon ay daghan kay mga pagkitabo nga moabot sa imong kinabuhi. Dili moabot naman kay lakas ka sa Ginoo. Amen ba? Iyong anak na. Kung lakas ka sa Ginoo. Sama naman ang mga apply ng trabaho. Kung di ka lakas sa manager, daghan na kayo. Requirements sa inyo. Pag kumang requirements, parati, bagay taasan niya. Pero lakas ka. Dili. Importante ka niya. Narko. Trabaho. Trabaho na yun. Ano man, lakas man, dikit man, doon na naman relasyon. Pero wala, hindi na ko dali. Bantan yung kayo. Diba? Pero kung mutungo lang ka, ni Ginoong Isus, kasi may mobility din ni Ginoong Isus. Amen. In the book of Romans chapter 10, verse 9, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe, mutuo in your heart that God is raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Maluwas ka. Kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang sa kinasing-kasing, mutuo ka nga gipanaw siya sa Diyos. Amen. In the book of Romans chapter 10, verse 9. Kung mobilid ta niya, kung mutuo ta niya, mga isang maluwas ta. Nya, katong tawhan at tagsalay na hitabo no, kadunay revival sa desierto. Sa ako nang gikaingon ganina. Sa layo kayong panaw sa eunuko, mga igsoon, usa siya moabot sa Jerusalem, anong simbaho ng Ginoo. Niagi siya desierto. Dito sa desierto ang revival nga nahitabo sa usa ka eunuko. Dito sa desierto nakakita siya kamay tubig, dito ay punyaki ko. Dunay dakong revival nga nahitabo mga igsoon. Amen. Walay kalainan sa una panahon ug sa karon dunay mahitabo sa. Amen. Matupad sa book of Ecclesiastes. Putana, itulo na sa Ginoo nga magbalik-balik ang mga panghitabo. So meaning to say, walay bago din
hina ng kalibutan na. Puros na daan, kung makakita, magkagunay bag-o sa imong mata, diha na nasa unang panahon. Balik ta, baptismal service in the desert. Wow. Ang baptismo dito sa desierto ng Exxon, pagkaanin doon, paminawon na to sa desierto. Mingaw ka desierto, mingaw yun ang may kapita. Okay, more ba na daganan sa mga tao na BBI, katong idagmalan, gusto silang mingaw nga dapit. Usa ka desierto nga dapit, mingaw, hindi na gusto patando. Bantay mo atong higar. Sa dilang isukol siya sa iyang agalon. Isukol siya sa iyang mistress. Bigay na mabdos ka, di nakabulong up. Bigay na mabdos ka, di nakasurko. Mabdos ko ay si higar, di ba? So, sugo siya sa iyang agawon, si Sarah. Kada sugo Sarah, di na mo tuon niya. Ingon si Sarah, ikaw dyan Abraham, ikaw dyan hinungdan ni Abraham, tanawa ng ako, di na mo batuon ako. Ano ako, ikaw, ingon ako, maimo ng ako ng dugan. Ikaw, nagsugo ako ng dugan, akaroon ako yung masunod. Iyaki. Di kami na sa akong sugo, iyaki, tinuulog tayo, naglayas nato sa desierto. Pag ato sa desierto, ako na di si Ginoo tao kaya nga naman kita siya nga grabe rin tawana bisag unsa ba ka nga banggiitan siguro atong time di madala nimo si higar mo na Ginoo padaan ato ni anghel basig maguyawan ni umubalik ni sa iyang agi asa mga higar ari lang asa ka ba ingon ari gyud ato tuyok desierto, nga na dyan ang tao nung kanang mawalaan. Nagtuyok-tuyok. Tuyok-tuyok ka na ito. Tanaw niya nga, ay, mamalingita po na kung narap ko din yung tuyok-tuyok. Pero atong kita dito si Philippines, doon ay nahitap sa desierto. Ngayon, so, ang bautismo sa Osaka, opisyal sa iyo ng Ngayon. That's all stand. Ngayon. So, karon open and pray ngayon, nangintak na sa kabuntagon. Atong pangayoon sa Ginoo. Atong dasigon atong mga kagalingon sa pagsangyaw o pagkabig o kalang managsan. Amen ba? So samtang nagbarog ka diha, pangayoon karon sa Ginoo. Nga Lord, dasiga ko kanunay. Nga magasangyaw ko sa mga pulong kung makakabig pa ko o lain pang mga kalang. Para sa kaimong kahinayaan. Dili sa ako, di mo kayo na yan. Atong pangayo. Ikalawa, atong paminaw ng small boys magikan sa Diyos. Tuminaw na to ang tingog sama ni Filipe. Nagisugo siya sa Holy Spirit na to ang ginag ko. Siya pribawa siya, igahit siya. Nagbasa siya sa kumpulo. Di na niya masabtan kung wala yung gahit niya. Iksoon, sabta ng barong tagaroon. Kinsa mo ito mga tawanan na nakita sa una nga nagbasa na sa pulong sa Ginoo. Balikan to sila. Igayit to sila. Share sila pa usa. Gamito na to ang pulong sa Ginoo sama sa duwa ni Philippine Iksoon. Pupusta sa atong pag-soul winning. Tuko nga matag-usap na ito, updiktan mga leader. Sama ni Philippine na usa ka dikon na updik ayaw nga nagpagamit sa atong buhi ng Diyos. Ang pagka-dynamic mga Iksoon means puno ka sa energy, kusgan nga anak sa Diyos. Mga kusgan, doon natin mga kusog. Gitagaan, duha ka mo, duha ka dalunggan, mata, ilong, pagpa, tiin. Hitchas ang tanan nga gihatag sa Ginoo sa katapusan. Atong pamalandungan ang uban nga walay mga bukton, walay mga tiin, pero nagpagamit sila sa buhay ng Diyos. Pangayo ka ng Ginoo, kining maong lawasa
kini mao pa ko talugan mata ka mo ti maghamit ni para sa imong kahimayan. So, kung sa man ang imong giagian karon, pabilin lang diya sa presensya sa Ginoo. Pabilin lang diya sa iyang walang Espiritu Santo. Doon ang kay kusog nga gikan kaniya. Wala ni mo mapatigdi. Doon ang kay igong kusog nga maka-overcome nga nang imong mga giagian karon. Desisyon karon sigon sa kabubuton uban sa pulong sa Dios. Ug pamalandungi ang halad ang imong kaugalingon diha sa iyang mga pulong. Meditate the Word of God. Pamalandungi karon ang pulong sa Ginoo Hesus. Gusto ta nga doon ay tagkong revival na mahitabo bisan pa sa mga pagsulay karon sa pandemic nga atong giatubang. Dili na mo ay hindrance, dili na mo ay hinungdan, dili na mo ay rason nga kita dili na ta makapang-sangyaw, dili na ta makapang-nabi ug kalag. Pangayoon na to sa Ginoo nga gamitan ning panahon karon Ginoo nga kini mga tao nga nagsige nagluhod sa imong atubangan. Diyo tay tandog na lang nimo o Dios. Makabig na ta sila. Simbahan ka diha sa Espiritu sa kanaturan. Hallelujah. Hallelujah. Hinumdumi ang atong vision o ang atong mission. Atong vision is to win souls. Atong mission is to win souls. Mo ang pagkabig o magalag para sa Ginoo. Pag maabtik nga leader, mahimo ni nato pinagi sa grasya sa Dios mga igsa. Father God, salamat o Diyos Lord God. Ninig na lang imong mga pulong o Diyos Lord God nga mahimo kami karong maabtikon Ginoo Lord God. Among gihingilan ang mga buhat o plano sa kaaway o Diyos Lord God nga musanta sa mga buhat nimo o Diyos Lord God diri sa among mga kinabuhi. Lord, tabangi kami Ginoo uban sa grasya o sa kaluoy nimo Amahan nga matag-usa ka namo o Diyos Lord God makakabig ug makadalag-kalag nga nasa imong tiilan o Diyos. Dalaygon ka sa mga kinabuhi o Diyos Lord God. Salamat sa kusog, sa gininhawa, sa mayong panawas. Bisa pa man Ginoo nag-aampo ako Ginoo sa uban mong mga kaigsuonan nga nagbangutan. Ikaw ta pala magahupay usab kanila Amahan sa uban ng mga kaigsuonan nga nang hinahanglan karon og financial needs. Ikaw ta Ginoo magatagbo ug maggamit kag instrumento Diyos Lord God nga imong i-provide sa imong mga anak nga nanginahanglan karon Ginoo Lord God og financial. Lord, emotionally Ginoo ikaw ta Ginoo magalig-on kanila Ginoo Lord God. Lord, ikaw ta mag-comfort usab kanila o Diyos Lord God. Sa mga tao karon Ginoo Lord God nga nangayo og kumpletong kaayuhan. Ginoo nag-aampo ako Ginoo Lord God nga imong tang ipadala Ginoo Lord God ang imong gahom ngadto kanila ug dili mubo ang imong kamot Ginoo Lord God. Lord, gamhanan ka nga Dios nga among isimba diya sa espiritu ug sa kamatuoran o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ayuha karon Ginoo Lord God ang dunay mga balantian Ginoo Lord God. Ang dunay ibangmo sa ilang mga nawas Ginoo Lord God. Imong ibalik sa normal unta Ginoo ang tanan Amahan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa among mga kinabuhi. Kanimo ang itugyan, ihalad ang among mga pag-apo. Mga pagpasalamat in Jesus Christ. Amen. Mga taga sa